Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. I don't know kung ito ba ang huling mensahe ni Pangulong Duterte na shinare ni Mr. Rob Rances at share ko sa inyo. Parang hindi ko alam kung masasaktan ba ako, iiyak ba ako, or ibabalita ko ito sa inyong lahat. Pero I don't know kung totoong mensahe ba ito. Sinabi ni Pangulong Duterte, hanggang sa muli, mga mahal kong Filipino, pagod na ang katawan ko. Nakakalungkot, kabibig. Pero i-share ko sa inyo kasi baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko lang issue ito. Ito ay shinare ni Mr. Rob Rances, mga kabibig. Sabi niya dito, ito ang sabi niya, totoo mo man itong nasabi o hindi, pakiusap, huwag muna tayo. Bigyan mo po kami ng pagkakataon na ipakita sa iyo na hindi na sayang ang bawat sakripisyong inalay mo. Na unti-unting nagigising na rin kami bilang bayan, mas mulat, mas makabayan, at mas handang tumindig sa paraang itinuro mo. Huwag mong hayaang magtapos ang kwentong ito sa paghanga lang namin sa iyo. Habang kami naman ay bigong isabuhay ang tapang, malasakit, at panindigang ipinaglaban mo para sa Pilipinas. Bigyan mo po kami ng kaunting panahon tayo. Ipakikita namin sa iyo kung paano kami lalaban tulad ng itinuro mo. Hindi makasarili, may tapang at may tunay na malasakit. Lalaban kami upang palayain muli ang bayan mula sa korupsyon at paghahari ng iilan. Para ang plano ng Diyos at tinig ng mamayan, hindi ang agenda ng iilan ay muling magtakda ng direksyon ng bansa. Patutunayan naming totoo kami tay at makikita mo kaming itatayo muli ang bayang minahal mo. At patuloy naming minamahal. #BringPRRD home. Ito kasi yun, kabibig, para nakakulungkot lang. Ganito sa PH News Updates, sabi dito daw, ang huling mensahe ni former President Rodrigo Duterte sa kanyang statement. Hanggang sa muli, mga mahal kong Filipino, pagod na ang aking katawan. Yung nakakalungkot. As in, habang nabasa ko to, parang hindi ko patanggap, parang na-shock ako na wala akong maibigay na komento sa isip ko. I-share ko ba ito sa aking mga followers, sa aking mga supporters? Pero dapat din nilang malaman kung ano ang mensaheng ito, kung totoo man ito or hindi. At ang sakit, mga kabibig, knowing PRRD really love the Filipino people. At tapos, mga huling panahon niya, ilalagak lang niya sa ICC dahil lang sa kabastusan ginawa ng mga group effort nila. Parang nakakabastos lang bilang isang Pilipino na yung kapwa Pilipino natin at former president ay sinurrender natin sa ICC at doon spending his time alone, spending his time away from the family, spending his time away from the Philippines that he really dear loved, lalo na ang Davao City. Nakakalungkot kung totoo man ito, kabibig, na hanggang sa muli, mga mahal kong Filipino, pagod na ang aking katawan. Nakakalungkot lang basahin ito, mga kabibig. Heto, kabibig, ha, may iba pa akong i-share na kung saan statement din. Retired na ako, but if called upon by the demands of the time, I would gladly lay down my life for my country. Mahal ko talaga ang Pilipinas at handa akong magpakamatay sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng Pilipinas. Nakakasakit, nakakalungkot lang, kabibig. Naalalahanin natin si PRRD. Ito si BP Sara din, may mga comment. Hindi namatay si pag namatay si Digong, President Digong sa Hague, panalo na si Sara. Pag nakauwi naman, panalo din si Sara. Kaya talaga, ito si BBM gang with their congressmen, talagang lahat na lang gagawin. May impeachment, may plunder case, may ano. Well, stop it already. 125 million in confidential funds is liquidated with the COA.
compared to your billions and billions na ninakaw nyo dyan, sa ghost projects nyo at flood control, magkakikbakan nyo dyan, Diyos, parang tumigil na nga kayo. Pag naman, Ito Digong, Bibing ha. hindi lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong matumba si VP Sara bago 2028. Yan din pong grupo ni Risa Ontiveros. Opo. Kaya they have this tactical alliance right now. Na they have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag i-election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat kung mag-election tayo ngayon. Yan po mismo kay Senate President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Ano? Kaya na ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own position talaga siya versus Nationalist Party doon sa kay Duterte versus Liberal Party ganun. Ngayon may coalition na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros sa Akbayan Party. So do you think that coalition is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi magnanakaw itong tao na to, ngayon ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Dati, never again. Oh, dati never again. Ngayon together again. Together again. Diba? So, Together again. sana pong mag-isip yung mga tao na ito bang mga ito dapat ba bigyan ng kredibilidad? Dahil kumbaga sumisiping ka sa dati mong kaaway para lang magapi itong malakas na kandidato. Matindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon ayaw na nila ng BBM resign. Opo. Napansin ko, Makabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Ang Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign. Agree. Which is an indication for me na meron na nga sila. Meron silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance with the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat malaman ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang desire for power na makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate itong si Senator Risa Ontiveros, di ba? Kaya dapat ho alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo, Attorney Guanzon, consistent na naninindigan. Kayo stalwart ng Liberal Party pero pag ayaw nyo ayaw nyo talaga. Lalo na kaming generation namin na dumaan kami sa martial law, nag-sacrifice kami, may mas mga mabibigat pa nga sakripisyo sa akin, may mga kilala kong inahasang nga mga kaibigan ko, yung mga nawala na, disparasidos at mga pinatay, Yun, kabibigan. Pero Hindi ko lang alam. ito yung pinakamagandang news din. Hindi ko lang alam kung ganito din ba ang babae sa lalaki. Pero ito ay ibabahagi ko sa inyo na kinento ng ama ko sa akin. Sabi ko sa kanya, alam mo, nabibilib ako sa iyo. Dahil nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo na nasa labas.
Nag-aaway-away pa rin silang lahat. Sabi niya, sino ba ang nasa labas? Sinabi ko, si ano. Tatlo ang nabilang ko. Sabi niya, sumali ba yung nanay mo? Sabi ko, ay hindi na siya sumali kasi tapos na daw siya sa kanya, sa lahat ng iyak niya at sama ng loob niya sa iyo. Ayaw na daw niya ng ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo bakit ako nabibilib? Sabi ko, kasi kung ako yan, girlfriend lang ako, di ba? Hindi naman ako asawa eh. Kung asawa, may obligasyon tayo na kailangan till death do us part. So kung nakakulong man yung asawa mo, ay sasama ka din doon sa loob ng kulungan. Araw-araw ka dapat nandoon. Sasamahan mo siya. Pero ito, mga girlfriend lang eh. At marami pa sila ha, hindi mo masabing ako yung number 1 girlfriend, ako yung number 2 girlfriend, ako yung number 3, hindi ganon. Kasi pare-pareho sila. Kasi sinabi ko sa kanya, kasi kung ako yan, wala na yan. Sabi ko, nakakulong na eh. Sabi ko, siguro ako kung nag-iisip ako na mag-aasawa ako, bahala ka na dyan sa buhay mo. Maghanap ako ng bagong pag-ibig. Sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ganyan? Bakit kahit nandito ka na sa loob? Ito pa, ang tanda mo na. 80 years old ka na. Hindi ka naman yung 26, 27 years old na ano pa yung tindig mo? Matikas pa. Sabi niya sa akin, ganito yung turo niya. Sabi niya, para sa akin, ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Sabi niya, ako kapag nagmahal, hindi ako tumitingin kung ano yung kakaraan ng babae, kung ano yung mga hindi maganda na nangyari sa buhay niya, kung ano yung mga pangit sa ugali niya. Lahat yan, kapag nagustuhan kita, tinatanggap ko na lahat yan. So hindi ko yan, kumbaga, pag hindi natin pag-uusapan yan sa relasyon natin, ang pag-uusapan lang natin sa relasyon natin, paano ba kita mapapasaya at paano mo ba ako mapapasaya. Lahat ng mga hindi magandang bagay, hindi na yan kasali at pag-uusapan sa relasyon natin. Kaya sabi niya, hindi man maganda yung mga nakaraan ng mga karamihan ng mga babae, wala na yan sa akin. Ang mahalaga sa akin, nagmamahalan tayong dalawa. Yun ang kanyang ibinahagi sa akin, share sa akin. Nung ako ay nagtanong kung bakit sobrang mahal na mahal ka ng iyong mga girlfriend. Hindi ko lang Iba si PRRD. Grabe. Pero ito talaga kabibig. Dito ako nalungkot. Sabi na, you are a hero, PRRD. Hindi na makakalaya si PRRD sad truth. Mas sad siya sa loob kasi namatay yung brother niya. I can only hope and pray na bigyan ka ng mahabang panahon ni Lord, magbabayad talaga lahat na napakulong sa iyong tiyan. Bakit napakasakit pakinggan ang mga katagang iyan? Nakakapagod mahalin ang Pilipinas. Gusto na pagbabago pero ayaw ng mahigpit na disiplina. Kung sino pa yung tunay na may malasakit sa kapwa Pilipino, ang siyang naglalagay ng injustisyang pamamaraan ng mga traidor sa bayan. Mawawala ka man, PRRD, mamahalin ka hanggang sa kami, mawawala din dito sa buong mundong ibabaw. Ang hirap at paglaban ng mga Pilipino. Tay, please wag muna po.
di pa kami nakakabawi tayo sa mga ginawa nila sa'yo. Ipapanalo pa namin ang anak mo kahit sa manalo lang si VP Sara tayo para makita mo na nasa mabuting kamay na ang Pilipinas. Sa puso ko, Tay, ikaw ang pinakamagaling at bayani ng aking henerasyon. From Bard Steads Pio. Yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen after nila nabasa itong from PH News Update na hanggang sa muli, mga mahal kong Filipino, pagod na ang aking katawan. Huling mensahe ni former President Rodrigo Duterte sa kanyang statement. Hala ka, Pipi. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Ano ang iyong kuro-kuro opinion? Handa na ba tayo na mamaalam si Pangulong Rodrigo Duterte? For me, hindi pa ako handa eh. Gusto ko pa siyang makauwi sa Pilipinas kahit ilang taon lang na ma-feel relax siya sa haba-haba ng kanyang pagserbisyo para sa bansa, para sa Davao City. Bigyan natin siya ng time para mag-relax kasama ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang mga apo. Kasi sinabi naman ni VP Sara na konti lang ang panahong na igugol na ibigay ni Pangulong Duterte sa kanila. Kasi si Pangulong Duterte, serbisyo sa tao, serbisyo sa Davao City, serbisyo sa Pilipinas. Sana pagbigyan siya ng ating Panginoon. At sana with divine intervention, makakauwi siya. How? Lahat ng kaso niya sa ICC, dismissed. Sana ipagbigay mo, God. Mahawa kami sa aming former President Rodrigo Duterte. At yun lang kabibigang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Thank you Thank you everyone. Bye everyone. See you next time. Kakalungkot lang isipin. Ay.